Ang sinag ng umaga ay humalik sa malawak na lupain ng Talaan, isang hiyas na nakatago sa puso ng Isabela, Pilipinas. Ang amoy ng sariwang lupa na hinaluan ng tamis ng sampag-ita at malangis na halimuyak ng basang luwad ay bumubulong sa hangin, nagdadala ng kwento ng henerasyon ng mga dalisay. Si Dalisay ang pinakahuling tagapagmana ng sagradong lupaing ito at ng sining ng paggawa ng palayok ay sumasalamin sa kagandahan ng kanyang paligid. Ang kanyang mga kamay, maramdamin at batik. Batik ng luwad ay may kakayahang humubog ng mga pangarap mula sa simpleng lupa. Binibigyan ng buhay ang bawat hugis, bawat kurba. Ang kanyang paggawaan ng palayok ay hindi lamang isang lugar ng kabaho. Ito ay isang santuaryo. Dito, sa gitna ng mga hilera ng mga tapos na obra at mga bagong hugis na naghihintay ng apoy ng horno, nahanap niya ang kanyang kapayapaan at layunin. Ang kanyang mga palayok ay kilala sa buong lalawigan at maging sa Maynila dahil sa kanilang natatanging disenyo na sumasalamin sa kalikasan at kultura ng Talaan. Ang mga figura ng mga engkanto sa talon, mamasirela ng sariwang tubig na tila lumalangoy sa asul, naglas ng kanyang mga banga, at ang mga detalyadong tanawin ng rumaragasang Talaan Falls, bawat isa ay may kaluluwa. Ang kanyang paboritong obra, isang malaking banga na inukitan niya ng mga alamat ng talon ng Talaan at ng mahiwagang diwata nito, ay nakatayo sa gitna ng kanyang tindahan, nagbibigay galang sa kanyang ninuno. Ang kanyang buhay, sa paningin ng marami, ay isang perpektong larawan. Ikakasal na siya sa lalaking kanyang minamahal, si Javier. Si Javier, na may matipunong pangangatawan, makinis na mukha at mga mata na tila nagtatago ng libo. Libong pangako ay siyang perpektong katuwang ng kanyang payak, ngunit mayaman na pamumuhay. Ang kanilang bahay, isang tradisyonal na kubo na may pulang bubong na gawa sa tisa at napapalibutan ng malalagong halaman at makukulay na bulaklak tropikal, ay sumasagisag sa kanilang pagmamahalan. Bawat umaga, hahalik si Javier sa kanyang noo bago umalis para ayusin ang kanilang maliit na farm na nakapalibot sa kanilang bahay. Bawat gabi, babalik siya na may dalang sariwang bulaklak o prutas at magkukuwento sila sa ilalim ng kumikinang na bituin. Para kay Dalisay, ang kanilang pagmamahalan ay isang kwentong buhay na isinulat ng tadhana, mas matamis pa sa pinakamatamis na pulot at mas malalim pa sa pinakamalalim na dagat. Ngunit may higit pa sa kanilang kaligayahan ngayon. Isang bagong buhay ang sumisibol sa loob ni Dalisay. Ang kanyang tiyan ay unting lumalaki. Tanda ng isang milagro na malapit ng isilang. Ang bawat sipa ng bata sa kanyang sinapupunan ay nagdudulot ng kagalakan na sumasapul sa kanyang buong pagkatao. Oras. Gugugulin niya ang kanyang oras sa pagpipinta ng mga imahe ng mga anghel at mga pambatang disenyo sa mga maliit na palayok na kanyang ginagawa para sa kanyang anak. Umaasa na ito ay magbibigay swerte at proteksyon sa sanggol. Pinangalanan na niya ang kanyang anak sa kanyang isipan, Liwanag, na nangangahulog ang liwanag sa Tagalog. Ito ay sumasagisag sa asa at bagong simula na idudulot ng bata sa kanilang buhay. Ang pag-ibig ni Dalisay para kay Javier at sa kanyang anak na nasa sinapupunan ay ang kanyang pinakamalaking pagganyak, ang kanyang pinakamalaking kayamanan. Ang bawat hininga niya ay para sa kanila. Subalit sa ilalim ng gindong takip ng kaligayahan, isang anino ang nagtatago. Isang anino na unti-unting lumalaki at nagbabanta na lamunin ng lahat. Si Javier, sa kabila ng kanyang perpektong panlabas na anyo, ay may itinatagong lihin, isang malalim na sugat na unting nagpapahina sa kanyang kaluluwa. Siya ay isang sugapa sa sugal, isang taong nalulong sa pagkakataon ng mabilis na pagyaman at mabilis na pagkalugi. Ang kanyang mga gabi ay hindi na ginugugol sa pagpaplano ng kanilang kinabukasan, kundi sa madilim at mausok na mga sugalan sa Maynila, kung saan ang kanyang pera ay unting natupok ng apoy ng tukso.
Hindi lamang iyon, nahulog din siya sa bitan ng mga peking proyekto ng real estate na nangangako ng malaking tubo, ngunit iwan lamang sa kanya ng walang anuman, kundi utang. Ang bigat ng utang ay unting bumibigat sa kanyang balikat, nagpapahirap sa bawat hininga. Ang mga pautang na kanyang kinuha ay lumobo, at ang mga nagpapautang ay hindi na lamang nananakot sa telepono. May isang tao na ngayon nang nagtatakot sa kanya ng personal, si Buitre. Kilala sa Maynila sa kanyang walang awa na paghahanap sa mga mangungutang, si Buitre ay isang makapangyarihang tao sa ilalim ng lupa. Isang leon na naghihintay sa kanyang biktima na manghina upang sakmalin ng buo. Ang kanyang palayaw, Gulcher, ay akma sa kanyang pagkatao. Isang mandaragit na kumakain ng laman hanggang sa buto. Isang gabi, sa isang madilim na sulok ng isang restaurant sa Maynila, direkta at walang haba na hinarap ni Buitre si Jerrier. Jerrier, bulong ni Buitre. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo. Hindi ka na makakatakas. Ang iyong utang ay lumaki na, at ang pasensya ko ay unting nauubos. Kailangan mong humanap ng solusyon. Nagmamakaawa si Jerrier. Pakikusap. Buitre, bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Mayroon akong mga plano, mga ideya. Tumawa si Buitre, isang mapait at malamig na tawa. Mga ideya. Ang tanging ideya mo ay kung paano magtago. Nalaman ko ang tungkol sa iyong asawa, si Dalisay, at ang kanyang lupain. Naglabas si Buitre ng mga dokumento, ibinuklat sa harap ni Jair. Ang lupain na yon, ang lupain ng Talaan Falls, ay may napakalaking potensyal para sa tourism, kung hindi dahil sa kanyang pangalan. Mas malaki ang halaga niyan. May isang investor mula sa ibang bansa na naghahanap ng ganyang klas ng lupa. Ang kanyang mana ay magiging iyong kaligtasan. Kailangan mong mapunta sa iyo ang lupain iyon, Jair. Iyon ang tanging paraan para mabayaran mo ako at makatakas sa lahat ng ito. Ang mga salita ni Buitre ay unting bumubuo ng isang nakakapanindig. Balahibong ideya sa isip ni Javier, ang kanyang puso ay kumalabog sa takot, ngunit isang itinlapag. Asa ang unting bumubulwak sa kanya. Pero, paano? Ngumiti si Buitre, isang ngiti na walang sinasalamin kundi kasamaan. Simple lang. Kailangan mong alisin siya. Palitawin na isang aksidente. O mas mabuti pa, isang pagpapakamatay. Hindi ba't siya ay isang artist? Madalas silang nalulungkot. Madaling paniwalaan. Ang mga salita ay tilalaso na unting lumalaganap sa isip ni Jair. Binubulag siya sa kanyang pagmamahal at pagiging tao. Ang tanging nakita niya ay ang kanyang kaligtasan, ang pagtakas mula sa kumunoy ng utang at kahihiyan. At sa gabi na yon, ang kasamaan ay unting nagmula sa kanyang puso. Nasa bingit na siya ng kawalan, at sa ilalim ng masamang impluensya ni Buitre, pumayag si Jair sa nakakapanindig. Balahibong plano, kinubkob ng takot at asa ang kanyang isip. Pinalabo ang kanyang pagmamahal kay Dalisay. Hindi siya natulog ng ilang gabi. Ang kanyang isip ay gulo. Ngunit ang pangako ng kalayaan mula sa utang at ang pagkontrol sa kayamanan ni Dalisay ay mas malakas pa sa kanyang konsensya. Kinabukasan, lumapit si Jair kay Dalisay na may ngiti sa labi. Isang ngiti na pilit at may halong lungkot. Mahal ko, kanya. Ang kanyang boses ay tila musika, ngunit may bahid ng kabalintunaan. Naaalala mo ba ang tagong kuweba sa likod ng Talaan Falls, kung saan tayo nagkikita noong magkasintahan pa lang tayo? Ang lugar na yon ay napakagandang inspirasyon para sa iyong sining. At ngayon, gusto kong maging saksi ito sa huling yugto ng iyong pagbubuntis. Nagningning ang mga mata ni Dalisay. Oo. Ang kuweba ng sirenang naliligaw. Bakit? Anong meron? Gusto kong kunan kita ng mga litrato doon, habang nasa pinakamagandang yugto ka ng iyong buhay. Tugon ni Javier. Hinahaplos ang tiyan ni Dalisay.
Isipin mo, liwanag, kapag lumaki siya, makikita niya ang kagandahan ng kanyang ina sa isang lugar na puno ng mahika. Ang ideya ay napakaganda upang tanggihan. Hindi alam ni Dalisay na ang mahika na yon ay magiging isang kilabot na bangungot. Ang hapon na yon ay umusbong na may pag-asa. Habang papalapit sila sa kuweba, ang langit ay unting dumidilin. Ang simoy ng hangin ay naging mas malakas at ang mga dahon ng puno ay nagsimulang sumayaw sa ritmo ng papalapit na bagyo. Ngunit hindi ito napansin ni Dalisay. Ang kanyang isip ay puno ng pag-asa. Siya ay nagpinta ng mga bagong disenyo, naglalakbay sa kanyang imahinasyon, nagpaplanong gumawa ng isang seri ng mga palayok na inspirasyon ng kuweba at ng kanyang anak. Nang makarating sila sa bibig ng kuweba, ang ulan ay bumuhos na ng malakas at ang kidlat ay unting sumisikat sa kalangitan. Ang tunog ng rumaragasang Talaan Falls ay mas malakas na ngayon. Ang bawat pagbagsak ng tubig ay tila isang babala. Pumasok sila sa kuweba at ang dilim doon ay mas nakakapanindig. Balahibo kaysa sa labas, ang lamig ng kuweba ay unting bumabalot sa kanila. Dalisay, doon ka sa gilid. Ang ilaw mula sa labas, kapag tumama sa tubig, ay magbibigay ng kakaibang epekto. Sabi ni Javier, ang kanyang boses ay may bahid ng kaba. Ngunit hindi ito napansin ni Dalisay. Siya ay nakatingin sa malalim na tubig na umaagos sa ilalim. Iniisip ang mga sirena na kanyang iginuguhit. Ang kanilang mga kwento ng kalayaan at pag-ibig. Ang ganda rito, Javier. Ang mga alamat ay nagsasabing ito ay tirahan ng mga diwata. Hindi natapos ni Dalisay ang kanyang pangungusap sa isang iglap. Naramdaman niya ang isang matinding tulak sa kanyang likuran. Ang mundo ay tila umiikot. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya nang makita niya ang mukha ni Javier. Hindi na ang mukha ng kanyang mahal na asawa, kundi isang mukha na puno ng takot at pagtasuklam. Javier, anong ginagawa mo? Sigaw ni Dalisay. Ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng rumaragasang tubig at ng malakas na kulob. Bumagsak siya sa malalim na bangin ng kuweba. Ang kanyang mabigat na tiyan ay lalong nagpahirap sa kanyang paglangoy. Ang tubig ay napakalamig, tumagos sa kanyang mga buto, at ang malakas na agos ay tila isang higante na gustong lamunin siya. Lumalangoy siya sa desperasyon. Ang bawat paghila ng kanyang braso ay tila isang paglaban sa kamatayan. Javier, tulungan mo ako, ang anak natin. Ang kanyang mga luha ay nahaluan ng tubig, ulan, at ang kanyang mga hiyaw ay hindi naririnig. Sa itaas, nakita niya si Javier, nakatayo sa gilid ng bangin. Ang kanyang mukha ay baluktot sa takot at pagsisisi, ngunit hindi siya gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, ang kanyang katawan ay tila pinako sa lupa. Nakita ni Dalisay ang kanyang mga huling sandali. Ang tubig ay pumapasok sa kanyang ilong at bibig. Ang kanyang katawan ay unting nanghihina. Ngunit may isang larawan na lumutang sa kanyang isip, ang kanyang anak, si Liwanag. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya pwedeng mamatay. Ang huling nakita ni Dalisay ay ang anino ni Javier na unting lumalayo sa bibig ng kuweba. Ang kanyang silweta ay nilalamon ng dilim at ng malakas na ulan. Ang mukha ni Javier ay puno ng pagsisisi, ngunit ang kanyang mga paa ay hindi na lumingon. Hindi na siya bumalik. Ang mga hiyaw ni Dalisay ay unting namatay, nilamon ng malakas na tunog ng talon at ng malakas na buhos ng ulan. Ang kanyang katawan ay unting bumagsak sa malalim na agos, nagdadala ng mga pangarap, pag-ibig, at isang walang malay na liwanag, patungo sa isang walang katiyakang kapalaran. Ang kuweba ng sirenang naliligaw ay naging libingan ng isang ina at ng kanyang mga pangarap. Isang testamento sa pagtataksil ng pag-ibig at sa kalupitan ng kapalaran. Ang dilim ay lumamon sa lahat. Ang malamig na tubig
ay tila humihigop sa huling hininga ng kanyang pag-asa. Ngunit sa pinakamadilim na sandali, isang himala ang nangyari. Habang lumulutang ang kanyang malangmalay na katawan sa agos ng ilog, dinala siya ng tadhana sa isang liblib na sulok, malayo sa mapanirang agos ng talon ng talaan. Doon, sa isang bahagi ng ilog na tinatakpan ng malalagong bakawan at matatayog na kawayan, siya ay natagpuan. Ang mga tumuklas sa kanya ay hindi koordinaryong tao. Sila ay mga agta, ang mga sinaunang tagapagbanday ng gubat, na namumuhay ng tahimik at malayo sa kabihasan. Ang kanilang mga mata, sanay sa pagbabasa ng kalikasan, ay agad na napansin ang kakaibang katawan na lumulutang sa tubig. Isang babaeng nagdadalang tao, sugatan, at halos walang buhay. Para sa mga agta, ito ay isang tanda. Hindi ito ordinaryong nilalang. Sila ay naniniwalang pinoprotektahan siya ng mga diwata at anito ng ilog at bundok, sapagkat paano siya nakaligtas sa bangin ng taral ng talaan, ang lugar na pinaninirahan ng mga pinakamalakas na espiritu. Dinala siya ng mga agta sa kanilang komunidad, ang kanilang mga manggagamot na may kaalaman sa mga halaman at ritual na minanapa sa kanilang mga ninuno, ay agad na sinimulang gamutin si Dalisay. Ang bawat sugat ay nilinis, ang bawat pasakit ay ginamot sa pamamagitan ng mga dahon at kugat, ngunit higit pa sa pisikal na sugat, ang kanilang mga mata ay nabasa ang kalungkutan at takot sa kanyang kaluluwa. Nagpuyat sila sa pagbabantay sa kanya, alay ng mga dasal sa kanilang mga anito. Umaasang gagabayan siya pabalik sa buhay at protektahan ng bagong buhay sa kanyang sinapupunan. Sa loob ng ilang araw at gabi, si Dalisay ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang kanyang mga panaginip ay pinagmumutuhan ng mukha ni Jahir, ang tulak, ang malamig na tubig, at ang pangamba para sa kanyang liwanag. Nagising siya na may matinding lagnat, ang kanyang katawan ay nanginginig, ngunit ang pinakamalaking takot ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa bata, sa kanyang sinapupunan, sa kabila ng mga pahirap. Ang kanyang anak ay kumakapit pa rin sa buhay, isang munting himala na nagbigay sa kanya ng dahilan upang lumaban. Nang bumuti ang kanyang kalagayan at sa tulong ng mga agta, nagawa niyang makipag-usap sa pamamagitan ng ilang salitang Tagalog at mga senyas, isinalaysay niya ang nangyari. At ang pagtataksil ng kanyang minamahal na asawa ay nagbigay ng galit sa puso ng mga agta. Ngunit bago pa man sila isip ng susunod na hakbang, dumating ang isang anino na kanilang matagal nang kilala. Isang araw, habang unting lumalakad si Dalisay sa tabi ng ilog, isang figura ang lumitaw mula sa likod ng malalaking puno. Matangkad, elegante, at may titig na tila tumatagos sa kaluluwa. Si Amihan, ang kanyang kapatid na kambal, hindi na napigilan ni Dalisay ang kanyang luha. Hindi niya alam kung paano nagawa ni Amihan na mahanap siya sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, ngunit alam niya na ligtas na siya. Si Amihan ay hindi lamang isang matagumpay na arkitekto sa Maynila. Siya ay isang babae na may kapangyarihan at impluwensya na higit pa sa iniisip ng marami. Siya ay may malawak na koneksyon sa lipunan, mula sa mga opisyales hanggang sa mga taong nasa underground. Palagi nang may kutob si Amihan tungkol kay Javier. Hindi niya kailanman lubos na pinagkakatiwalaan ng lalaking iyon. Ang kanyang sobrang ganda at matamis na dila ay tila nagtatago ng isang bagay na masama. Dahil sa kanyang pag-aalala, palihim siyang utos ng isang pinagkakatiwalaang tao upang subaybayan si Javier. Kaya naman nang biglang nawawala si Dalisay at ipinahayan ni Javier na nagpakamatay ito, si Amihan ang unang tumanggi na paniwalaan ito. Agad siyang kumilos at ang kanyang mga koneksyon ay nagdala sa kanya sa mga agta na kilalang tagapagbantay ng mga sikreto ng gubat. Sa lihim na kanlungan na inihanda ni Amihan sa isang hindi kilalang lugar sa paanan ng bundok, sinimulan ni Dalisay ang kanyang tunay na paggaling. Ang lugar na iyon ay malayo sa ingay ng mundo, napapalibutan ng mga puno, at ang tanging tunog ay ang huni ng mga ibon at ang bulong ng hangin.
Dito, unting nilabas ni Dalisay ang lahat ng kanyang sakit. Amihan. Bakit? Paano niya nagawa yon? Ang tanong ni Dalisay sa pagitan ng hikbi. Ang kanyang mga mata ay walang kasing, pula sa pag-iyak. Ang kanyang mga kamay ay hinahaplos sa ang kanyang lumalaking tiyan, ang kanyang taning pag-asa. Ang anak natin. Halos mawala siya. Hinawakan ni Amihan ang kamay ng kanyang kapatid, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at galit. Huwag kang mag-alala. Dalisay, ligtas na kayo at hindi ko hahayaang makatakas ang taong gumawa nito sa inyo. Ang mga sumunod na araw ay puno ng matinding pagsubok. Ang katawan ni Dalisay ay patuloy na nakakaranas ng matinding sakit mula sa kanyang mga sugat. Ngunit ang mas matinding sakit ay ang nasa kanyang kalooban. Ang pagtataksil ni Jair ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Ang bawat alaala ng kanilang pagmamahalan ay naging isang patalim na bumabaon sa kanyang puso. Ang lalaking kanyang pinagkatiwalaan ng kanyang buong pagkatao. Ang ama ng kanyang anak. Ang taong nangako na magmamahal at magpoprotekta sa kanya ay siyang mismo ang nagtulak sa kanya sa kamatayan. Naranasan ni Dalisay ang lahat ng yugto ng pagdadalamhati, pagtanggi, dalit, tawar, depresyon. Hindi totoo ito, Amihan. Hindi magagawa ni Jair iyon. Siguro nadulas lang ako. Siguro aksidente lang. Ngunit si Amihan ay matatag. Dalisay, kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Si Jair ay hindi ang lalaking akala mo. At mayroong mas malalim pang sikreto sa likod ng lahat ng ito. At iyon ang simula ng paglabas ng katotohanan. Gamit ang kanyang mga koneksyon, sinimulan ni Amihan ng isang malalim na investigasyon. Hindi siya nagpadala sa mga formal na pamamaraan. Alam niya na ang mundo ni Jair ay puno ng dilim at lihin. Gumamit siya ng mga pribadong investigador, mga kontak sa mga iligal na sirkulo at mga tao na may kakayahang makahanap ng impormasyon na hindi matagpuan sa normal na paraan. Sa loob lamang ng ilang araw, ang mga piraso ng puzzle ay unti-unsing nabuo. Ang malaking utang ni Jair mula sa sugal, ang kanyang pagkalugi sa mga peking proyekto ng real estate at ang pangalan ni Buwitwe, ang kilalang ng Maynila, ay patuloy na lumalabas. Si Buwitwe, ang nagpapautang na walang awa, ang nagtutulak sa mga tao sa kawalan. Ang pinakamasakit na pagtuklas ay ang ebidensya na inihanda ni Jair. Isang sulat, paalam na tila isinulat ni Dalisay na naglalarawan ng kanyang depresyon at kagustuhang magtapos ng lahat. Bukod pa rito, natuklasan ni Amihan na palihim na binago ni Jair ang wasyat ni Dalisay na inililipat ang lahat ng mana, kasama na ang lupain ng Talaan Falls, sa kanyang pangalan. Ang bawat patunay ay isang suntok sa puso ni Dalisay na nagpapatunay sa kalaliman ng pagtataksil ni Jair. Isang sulat. Paalam. Tanong ni Dalisay, ang kanyang boses ay tila isang bulong. Para ano? Para mapaniwala ang lahat na ako mismo ang nagtapos ng aking buhay. At ang wasyat ko. Binago niya. Ang bawat salita ay tila isang laso na dumadaloy sa kanyang ugat. Ang pagtanggi ay unting napalitan ng isang naglalagablab na galit. Hindi lamang siya sinaktan, kundi pinagtaksilan at sinubukang sirain ang kanyang reputasyon at ang kanyang alaala. Sa sandaling iyon, isang malalim na pagbabago ang naganap sa loob ni Dalisay. Ang kanyang kalungkutan at takot ay unting nagbigay daan sa isang matinding pagpapasya. Tiningnan niya ang kanyang tiyan kung saan lumalaki ang kanyang liwanag. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya pwedeng maging biktima. Kailangan niyang lumaban. Hindi para sa sarili niya lamang, kundi para sa anak niya, para sa kinabukasan na ninakaw sa kanila. Amihan, sabi ni Dalisay, ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit may matinding determinasyon. Hindi ko sila hahayaang makatakas. Hindi ko hahayaang sirain nila ang buhay na ito. Inihawak niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Para kay liwanag.
Kailangan kong lumaban. Ngunit hindi niya nais na magpadala sa galit. Alam niya na ang bulag na paghihiganti ay magdadala lamang sa kanya sa parehong dilim na kinatitirikan ni Javier. Kailangan niya ng katarungan, hindi paghihiganti. Kailangan niya ng katarungan na matalino, maingat, at higit sa lahat, epektibo, upang hindi makatakas si Buitre. Kailangan natin ng tulong. Sabi ni Amihan, may kilala akong abogado, isang matalik na kaibigan, at pinagkakatiwalaan, si Ati Reyes. Siya ang pinakamatalino at pinakamaparaan na alam ko. At sa loob ng mga dingding ng lihim na kanlungan na yon, nagsimula ang pagpaplano. Si Ati Reyes, isang matandang ngunit matalas na abogado na may malalim na kaalaman sa batas at sa madilim na sulok ng lipunan, ay agad na sumang. Ayon na tulungan sila. Ngunit binalaan niya sila. Ang kaso na ito ay hindi madali. Si Buitre ay may malalim na koneksyon. Si Javier, siya ay isang taong desperado. Kailangan natin ng isang plano na perpekto. Nagsimula silang bumuo ng isang ganti na sa kanila mismo manggagaling. Ang ideya ay gamitin ang sariling kasakiman at kalupitan ni Javier at Buitre laban sa kanila. Kailangan nilang gumawa ng isang bitag na hindi nila kayang takasan. Isang bitag na magbubunyag sa kanilang mga krimen sa harap ng batas. Ngunit bago pa man maisagawa ang plano, kailangan munang maging handa si Dalisay. Hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal at mental. Sa loob ng ilang linggo, si Amihan ang kanyang guro. Tinuruan niya si Dalisay kung paano kontrolin ang kanyang emosyon, kung paano itago ang kanyang sakit at galit sa likod ng isang kalmado at matapang na anyo. Tinuruan niya si Dalisay kung paano masahin ang mga kilos ng tao, kung paano magsalita ng may bigat at kaulugan, at kung paano manatiling matatag sa ilalim ng matinding presyon. Hindi ka na ang Dalisay na nagmamahal ng bulag. Sabi ni Amihan, kailangan mong maging matalas, matapang, at walang takot. Kailangan mong maging isang leon, Dalisay, hindi isang kordero. Araw, nagsasanay sila. Nagsasanay si Dalisay na maglakad ng may tiwala, na tingnan ang mga tao sa mata nang walang anumang bakas ng takot o pagdududa. Nagsasanay siya ng kanyang pananalita kung paano magbigay ng mga pahayag na puno ng pananakot at pangungutya, ngunit walang anumang emosyon. Aralan niya ang mga kaso, ang mga batas, at ang mga taktika ng mga kriminal. Ito ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, kontrol, at katarungan. Sa gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng pagsasanay, haplusin ni Dalisay ang kanyang tiyanag. Iisip tungkol sa kanyang liwanag. Para sa iyo, anak ko, dulong niya, gagawin ko ito para sa iyo. Para malaman mo na ang iyong ina ay lumaban at nanalo. Unting naglaho ang anino ng nakaraan. At sa lugar nito ay sumibol ang isang bagong Dalisay. Ang dating inosente at mapagmahal na babae ay pinaliran ng isang nilalang na may matatalim na mata, isang matibay na puso, at isang diwa na hindi na kailanman mababasag. Siya ay handang harapin ang mga demonyo ng kanyang nakaraan at ipagtanggol ang kinabukasan ng kanyang anak. Ang kurba ng sirenang naliligaw ay hindi naging libinan niya, kundi ang lugar kung saan isinilang ang isang bagong Dalisay, isang babaeng matapang at handang ipaglaban ang kanyang katarungan. Ang gabi ay tila isang malalim na anino na bumabalot sa buong Isabela, ngunit sa loob ng lihim na kanlungan na piniling Amihan, ang ilaw ng pag-asa at pagpaplano ay patuloy na nagniningas. Si Dalisay, na ngayon ay mas matatag na sa kanyang sarili at sa kanyang misyon, ay nakaupo sa tabi ni Amihan at Ati Reyes. Sa kanilang harapan, nakalatag ang isang sari ng mga dokumento, mapa, at ang isang piraso ng papel. Ang sandata na magpapasimula ng kanilang bitag. Sigurado ka na ba rito, Dalisay? Tanong ni Ati Reyes. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Kapag nagkamali tayo, mas mapanganibang sitwasyon ninyong mag-ina. Tumingin si Dalisay sa kanyang diyan, pagkatapos ay sa kanyang kapatid.
Ang kanyang mga mata, na dating puno ng lungkot, ay ngayon ay may matinding pagpapasya. Kailangan kong gawin ito, Ate Reyes, para kay Liwanag. Hindi ko hahayaang lumaki siya sa isang mundo kung saan ang kasamaan ay nananaig. Ang plano ay simple, ngunit mapanganib, na idinisenyo upang gamitin ang pinakamalaking kahinaan ng kanyang mga kalaban, ang kanilang kasakiman. Si Amihan, ang nagturo kay Dalisay kung paano bumuo ng isang perpektong bitag, isang sulat na tila galing sa isang kaibigan o saksi na may kaalaman tungkol sa pagpapakamatay ni Dalisay at sa totoong halaga ng lupain ng Talaan Falls. Kailangan nating iparamdam kay Javier na siya ay ligtas, paliwanag ni Amihan, na ang lahat ng kanyang ginawa ay nagtagumpay, at ngayon, may isang taong nagtatangkang kumuha ng kanyang mana. Sinimulan ni Dalisay ang pagsusulat ng sulat. Ang kanyang mga kamay ay matatag. Ang bawat salita ay maingat na pinili, bawat parirala ay ginawa upang magtanim ng pagdududa at kasakiman. Kinamit niya ang mga detalyeng taning siya lamang ang nakakaalam tungkol sa Talaan Falls, ang mga kwento ng mga diwata, at ang mga lumang kasunduan sa pagitan ng mga tribo at ng kanyang mga ninuno. Mga sikreto na nagpapataas ng halaga ng lupain na hindi nakasaad sa anumang dokumento. Isinulat niya na may isang dayuhang investor na may malaking interes sa lupain para sa isang eco-tourism project, at ang investor na ito ay handang magbayad ng mas malaki kaysa sa inaasahan. Isang impormasyon na nakuha niya mula sa mga agta at ni Amihan. Ang sulat ay binasag ng ilang bahagi. Una, ang pagpapakita ng simpatya kay Javier na tila alam ng sumulat ng hirap na pinagdaanan niya. Ikalawa, ang pagbanggit sa sulat, paalam at sa binagong di. Wasyat na tila kumpirmasyon na nagtagumpay ang kanyang plano. Ikatlo, ang pagbanggit sa nakatagong yaman ng Talaan Falls, ang mga sikreto na nagpapataas ng halaga ng lupain. Mga impormasyon na tanging si Dalisay lamang ang may alam, na ngayon ay tila ibinubunyan ng saksi upang makakuha ng parte, at panghuli, ang pag-aalok ng tulong upang makumpleto ang transaksyon at makamit ang mana kapalit ng isang malaking bahagi ng tubo. Hindi mo maaring pahintulutan ang isang taong dayuhan na makinabang sa iyong paghihirap. Javier, ang bahagi ng sulat na isinulat ni Dalisay. Ang bawat letra ay tila may lason, na sa akin ang mga dokumento na makakatulong sa iyo. Makipagkita sa akin sa lumang bodega malapit sa pier ng Maynila. Isa ka. Kung hindi, kalimutan mo na ang lahat. Ipinaabot ang sulat kay Javier sa isang paraang hindi matutukoy ang pinagmulan, sa pamamagitan ng isang taong hindi kilala at mabilis na nawala. Naghintay sila. Ang mga araw na sumunod ay tila walang hanggan. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon. Si Dalisay ay patuloy na nagsasanay. Ang kanyang isip ay nakatuon sa layunin. Naramdaman niya ang bawat sipaniliwanag, isang paalala na ang laban na ito ay hindi para sa kanyang sarili lamang. At pagkatapos, dumating ang balita. Si Javier, na pinagmamasdan ng mga tauhan ni Amihan, ay natanggap ang sulat. Sa simula, nagulat siya, puno ng pagdududa. Sino ito? Ang bulong niya, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ngunit habang binabasa niya ang mga salita, ang kasakiman ay unting lumalamon sa kanyang takot. Ang mga detalye tungkol sa sulat, paalam, at sa binagong di. Wasyat ay tiyak kumpirmasyon na nagtagumpay niya ang kanyang plano. Ang impormasyon tungkol sa nakatagong yaman ng Talaan Falls ay nagpapikit sa kanyang mata, nagpapalimot sa kanyang konsensya. Totoo ito. Bulong niya sa sarili, ang lupaing iyon, mas malaki pa pala ang halaga kaysa sa akala ko, sa kabila ng kanyang takot. Ang pangako ng isang malaking kayamanan ay sapat upang balewalain ng anumang pagdududa. Ngunit alam niya na hindi niya ito maaaring gawin isa, si Buitre. Kailangan niyang pasabihan si Buitre. Nagkita si Javier at Buitre sa isa sa mga madilim na tagpuan ni Buitre.
May balita ako, sabi ni Jailier. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagmamalaki at takot. Nagawa ko na ang lahat. Patay na si Dalisay at may lumabas na oportunidad tungkol sa lupain. Ibinigay ni Javier ang impormasyon kay Buitre. Ikinuwento ang nilalaman ng sulat, ang mga sikreto ng lupain, at ang alok ng saksi. Sa simula, nagdududa si Buitre. Sino ang taong ito? Bakit siya biglang lumalabas ngayon? Ngunit tulad ni Javier, ang kasakiman ay mas malakas sa kanya. Nakinig siya ng mabuti habang inilalahad ni Jailier ang mga detalye tungkol sa dayuhang Ilestor at sa mas mataas na halaga. Ang Talaan Falls ay isang ginto na naghihintay na mahukay at siya ay hindi papayag na ang iba ang makinabang dito. Sige, Jailier, sabi ni Buitre, ang kanyang ngiti ay tila ngiti ng isang gutom na kuko. Sasama ako sa iyo, ngunit ako ang mangunguna. At syempre, ang mas malaking bahagi ay sa akin. Nagtakda sila ng petsa at oras ng pagkikita sa lumang bodega. Tulad ng nakasaad sa sulat. Hindi nila alam na ang saksi na kinakausap nila ay hindi lamang nakakita ng kanilang krimen, kundi ang kanilang biktima mismo. Ang lumang bodega malapit sa pier ng Maynila ay isang nakalimutang islaktura, isang balangkas ng kahapon sa gitna ng abalang kasalukuyan. Ang mga pader nito ay puno ng kalawang, ang mga bintana ay basad, at ang sahig ay puno ng alikabok at lumang kahoy. Ang hangin ay mabigat, inaluan ng amoy ng luma, asin, at ng isang bahid ng nalalapit na panganib. Sa labas, ang mga ilaw ng kalsada at ang tunog ng mga karga ay lumikha ng isang nakakagulong simponya. Ngunit sa loob ng bodega, ang katahimikan ay nakakapanindig. Balahibo, ngunit ang bodega na ito ay hindi nakasing inutil tulad ng dati. Sa pamamagitan ng mga tauhan ni Amihan, ito ay naging isang take na bitag. Ang mga maliliit na kamera ay nakatago sa mga sulok, sa ilalim ng mga biga, at sa likod ng mga lumang kahon. Ang mga mikropono ay nakakabit sa bawat pader, handang kunin ang bawat bulong, bawat paghinga. Sa isang gun na nakaparada sa malayo, si Amihan Ati Reyes at ang isang grupo ng mga piling pulis ay nakamasid sa bawat dalaw. Bawat salita, dumating si Jailier muna, ang kanyang mukha ay puno ng tensyon at kaba. Lumakad siya paikot sa bodega. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang tanda ng saksi. Ang bawat anino ay tila nagtatago ng isang tao. Ang kanyang puso ay kumalabog sa takot. Ngunit ang kasakiman ay mas malakas. Ilang sandali lang, dumating si Buitre, kasama ang dalawa niyang tauhan. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Hindi pa siya dumating. Tanong ni Buitre, ang kanyang boses ay malalim at nagbabanta. Baka niloloko lang tayo ng taong ito. Hindi. Sagot ni Javier. Ang sulat ay napaka-detalyado. May alam siya, Buitre, kailangan natin siya. Naupo sila sa isang lumang mesa. Ang mga plano at dokumento ay nakalatag sa harapan nila. Nagsimula silang magplano kung paano nila hahatiin ang mana ni Dalisay. Ang bawat isa ay nagtatangkang kumuha ng mas malaking bahagi. Nagkaroon ng kaunting tensyon sa pagitan nila. Ang bawat isa ay nagdududa sa katapatan ng isa. At pagkatapos, isang tunog ang pumutol sa kanilang usapan. Ang dahang pagbukas ng lumang pinto ng bodega. Lahat sila ay napatingin sa pinagmulan ng tunog. Sa gitna ng lumang pinto, nakatayo ang isang figura. Isang babaeng nakasuot ng itim na damit. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos, at ang kanyang mukha ay kalmado. Ang itim na damit ay matalinong nagtatago sa kanyang lumalaking tiyan. Ngunit ang kanyang presensya ay hindi maitago. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, walang anumang bakas ng takot o pagdududa. Tila isang apoy na handang sumunog. Si Dalisay. Ang mga mata ni Jailier ay nanlaki sa gulat. Ang kanyang mukha ay agad na namutla. Ang mga dokumento
ay nahulog mula sa kanyang kamay. Dalisay, paano? Hindi. Hindi ito totoo. Si Buitre sa kabilang banda ay nagulat din. Ngunit mabilis niyang naitago ang kanyang pagkabigla. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang matinding takot. Kilala niya ang mukha na yun. Ang mukha ng babaeng patay na tinangka nilang lipulin. Lumakad si Dalisay ng dahan. Dahan, ang bawat hakbang ay tila isang matinding bigat. Ang katahimikan sa bodega ay nakakabingi, tanging ang tunog ng kanyang mga takong ang naririnig. Tumayo siya sa harap nila, ang kanyang tingin ay matatag. Akala ninyo ay tapos na ako, hindi ba? Ang kanyang boses ay mahina. Ngunit may isang matinding kapangyarihan na nagpatindig. Balahibo sa mga kalalakihan. Akala ninyo ay madali ninyo akong malilitol. Ngunit nagkamali kayo. Nagtatingian si Jailier at Buitre. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at takot. Ano ang pinagsasabi mo, Dalisay? Hindi ka dapat narito. Sigaw ni Jailier. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Huwag kang magkunwari. Jailier, sagot ni Dalisay. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Alam mo kung bakit ako narito. Hindi ba't gusto mong malaman ang mga sikreto ng Talaan Falls? Ako mismo ang magsasabi sa iyo. Inilabas ni Dalisay ang isang maliit na recorder at pinindot ang play. Ang boses ni Jailier na uusap kay Buitre tungkol sa kanyang mga plano, ang kanyang mga utang, at ang kanyang intensyon na patayin si Dalisay ay umalingaw sa bodega. Ang bawat salita ay nagpapatunay sa kanyang kasalanan. Paano? Paano mo nagawa iyan? Sigaw ni Jailier. Ang kanyang katawan ay nanginginig. May mga mata at taina ako sa lahat ng dako. Jailier, sagot ni Dalisay. At hindi lamang iyan. Inilabas niya ang isang folder na puno ng mga dokumento. Ang mga transaksyon ni Jailier sa sugal, ang kanyang mga peking proyekto, ang mga resibo ng kanyang mga utang kay Buitre, at pagkatapos ang sulat. Paalam na kanyang isinulat, at ang binagong wasyat. Ang bawat detalye, Jailier, ang bawat salita, ang bawat sandali ng iyong pagtataksil. Sabi ni Dalisay, ang kanyang tinig niya yon ay mas matatag. Akala mo ay matalino ka, ngunit ang kasakiman mo ang nagbulag sa iyo. Tumingin siya kay Buitre. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. At ikaw, Buitre, ang kuko na nagtutulak sa mga tao sa kawalan. Ikaw ang nagtanim ng ideya sa isip ni Jailier. Ikaw ang mastermind sa likod ng lahat. Nagulat si Buitre. Hindi ako. Si Jailier ang gumawa ng lahat. Ako ay nagpapautang lamang. Talaga ba? Hamon ni Dalisay. Isang ngiti ng paghamak ang lumitaw sa kanyang labi. Kung gayon, bakit mo siya pinilit na baguhin ang wasyat? Bakit mo siya pinilit na gawing pagpapakamatay ang aking kamatayan? May mga saksi ako. Buitre, mga tao na nakarinig sa bawat banta mo, sa bawat plano mo. Ang mga salita ni Dalisay ay tila bomba na sumabog sa loob ng bodega. Si Jailier, na pinipigilan ng kanyang takot at galit, ay bumaling kay Buitre. Ikaw ang nagtulak sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana gagawin iyon. Ikaw ang demonyo. Manahimik ka, Jailier. Sigaw ni Buitre. Ang kanyang mukha ay ngayon ay puno ng galit. Ikaw ang gumawa ng desisyon. Ikaw ang may gusto sa pera ni Dalisay. Naaalala mo ba kung paano mo sinabi sa akin na sawa ka na sa buhay sa probinsya? Gusto mo ng buhay sa Maynila, ng pera, ang kapangyarihan. Ako ay taga-suporta lamang ng iyong mga hangarin. Away sila, ang bawat isa ay nagtuturo sa isa't isa, ang bawat isa ay nagbubunyag ng mas maraming detalye tungkol sa kanilang kasalanan. Ang lahat ng kanilang mga ang lahat ng kanilang mga lihim ay nakukuha ng mga nakatagong mikropono, mga kriminal, mga manloloko, mga duwag. Sigaw ni Dalisay, ang kanyang boses na inayon ay puno ng galit at kapangyarihan. Hindi na kayo makakatakas. Sa sandaling iyon, ang tunog ng sirena ng pulisya ay umalingaw sa labas at agad na binuksan ang pinto ng bodega. Si Anihan,
kasama ang isang grupo ng mga pulis ay pumasok. Javier, buwitre, kayo ay arestado. Sigaw ng pinuno ng pulisya. Nagulat si Javier at buwitre at sinubukan nilang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Agad silang dinakip ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Dalisay si Javier na nakaposas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo at pagsisisi. Isang malalim na lungkot ang bumalot sa puso ni Dalisay. Ito ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang anak, ngunit hindi siya nagsisi. Ginawa niya ang tama. Pinrotektahan niya ang kanyang sarili at ang kanyang liwanag. Ang gabi ay lumipas at ang umaga ay sumikat, nagdadala ng bagong pag-asa. Ngunit para kay Dalisay, ang mga pangyayari sa bodega ay may mas malalim na epekto. Habang iniimbestiga ng mga pulis sina Javier at buwitre, nagsimulang makaramdam si Dalisay ng matinding pananakit sa kanyang tiyan. Ang matinding tensyon at stress ay nagdulot ng kanyang panganganak. Agad siyang dinala ni amihan sa pinakamalapit na ospital. Ang mga oras na sumunod ay puno ng matinding sakit, pagod, at takot. Ngunit sa bawat pagtulak, sa bawat hininga, ang mukha ni Liwanag ay nasa isip niya. Ito ang bunga ng kanyang paglaban, ang simbolo ng kanyang tagumpay. Kaya mo iyan, Dalisay. Malapit na. Sigaw ng doktor. Ang huling pagtulak. Isang malakas na yak ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang sakit ay naglaho at pinalitan ng isang matinding kagalakan. Isang malusog na babae. Sabi ng doktor, hawak ang bagong silang na sanggol. Umiyak si Dalisay. Ngunit ito ay mga luha ng kaligayahan. Inaabot sa kanya ang kanyang anak. Isang maliit at magandang nilalang na may malalaking mata at maliliit na kamay. Liwanag. Bulong niya. Inahalikan ng noo ng kanyang anak. Ang aking Liwanag. Si Liwanag. Nasıl? Ang pangalang iyon ay sumasagisag sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Sa gitna ng dilim at pagtataksil, siya ay nagdala ng pag-asa. Ang kanyang anak ay ang kanyang bagong simula. Ang kanyang liwanag sa gitna ng kadiliman. Hinawakan ni Dalisay ang kanyang anak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot, ang lahat ng lungkot ay naglaho. Siya ay nanalo. Hindi lamang siya nakaligtas, kundi nagawa niya ring magbigay ng buhay. Siya ay hindi na isang biktima. Siya ay isang ina, isang mananalo, isang babaeng may matinding lakas. Ang kanyang kwento ay hindi natapos sa trahedya, kundi sa isang bagong simula. Isang liwanag na nagbibigay inspirasyon. Ang Talaan Falls ay hindi naging libingan niya, kundi ang lugar kung saan isinilang ang kanyang lakas at ang kanyang liwanag. Ang mga taon ay lumipas, tulad ng manayad na agos ng Talaan Falls na walang humpay na bumubuhos sa mga batuhan, ang dating luntiang kagubatan at ang payapang lupaing pagmamay. Ari ng mga Dalisay ay nanatiling tahimik. Ngunit ngayon ay may bago ng himig, ang himig ng kagalakan at pag-asa. Si Dalisay, na dating isang gawang babae na halos nasira sa pagtataksil at karahasan, ay naging isang pino at matatag na nilalang tulad ng isang palayok na dumaan sa matinding init ng horno at lumabas na mas malakas at mas maganda. Sa kanyang paggawaan ng palayok, na dati ay kalungan lamang ng kanyang sining, ngayon ay puno na ng sariwang tawa ng kanyang anak na si Liwanag. Si Liwanag, na ngayon ay isang bibo at mausisang bata na may malalaking mata na namana sa kanyang ina, ay masiglang tumatakbo sa gitna ng mga hilera, ng mga tapos na obra at mga bagong hugis na naghihintay ng apoy. Ang bawat takbo niya, ang bawat tanong niya, ay tila musika sa pandinig ni Dalisay. Ang kanyang kalusugan, parehong pisikal at emosyonal, ay ganap nang naibalik. Ang mga pilat sa kanyang katawan ay naging paalala lamang ng kanyang nakaraan. Ngunit hindi na ito nagdudulot ng sakit. Ang kanyang puso ay nakahanap ng kapayapaan na dati
ay tila imposible. Ang kanyang paggawa ng palayok ay naging mas malalim, mas makahulugan. Ang bawat piraso ay sumasalamin sa kanyang paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag. Araw, pagkatapos ng almusal na inihanda niya sa sariwang ani ng kanilang hardin, igagayak ni Dalisay ang kanyang sarili para sa araw. Bihira na siyang bumalik sa Manila, maliban kung kinakailangan para sa kanyang mga advokasya. Ang kanyang mundo ay umikot sa talaan, sa kanyang hangdun at sa kanyang anak. Si Liwanag, madalas na nakikipaglaro sa mga katutubong bata ng agta, ay lumalaki na may pagmamahal sa kaligtasan at sa sining. Tutulong siya sa ina sa paglilinis ng luwad o kaya'y maglalagay ng maliliit na palamuti sa mga bagong ugis na palayok. Ang tawanan nila ay madalas na umaalingaw sa hangin, kasama ng huni ng mga ibon at ang banayad na bulong ng Talaan Falls, ang dating tahanan ni Dalisay, na minsan ay sumaksi sa matamis na ilusyon at mapait na pagtataksil. Ngayon ay puno ng pagmamahalan, pagtanggap at ang pag-asa ng isang bagong simula. Ang karanasan ni Dalisay, ang kanyang paghihirap, ay hindi nagpabaon sa kanya sa balon ng kapaitan. Sa halip, ito ay naging isang panggagalingan ng pambihirang lakas at pag-unawa. Sa bawat panaginip na binibisita siya ng nakaraan at sa bawat sulyap niya sa inosenteng mukha ni Liwanag, lalo niyang naintindihan na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang para sa kanyang sarili. Ito ay isang tanglaw na dapat niyang gamitin upang gabayan ang iba. Ang kanyang mga pilat ay naging tanda ng katatagan. Ang kanyang mga luha ay naging bininang pagkahabag. Hindi na niya hinangad ang paghihiganti. Ang hinahangad niya ay katarungan, pagpapagaling at pagbibigay kapangyarihan. Hindi ako ang huling babaeng masisira ng pagtataksil. Bulong niya sa isang gabi habang tinatanaw ang mga bituin mula sa kanyang balkonahe. Ngunit maaari akong maging simula ng pagbabago para sa kanila. Mula sa pagninilay. Nilay na ito. Sumibol ang isang pambihirang ideya ang pagtatatag ng tanglaw ng ina ng sangkam. Ito ay hindi lamang isang simpleng organisasyon. Ito ay isang kanluman, isang pag-asa, isang bagong simula para sa mga ina na dumanas ng karahasan at pang-aabuso sa kanilang tahanan sa buong Pilipinas, sa tulong ni Amihan at Ati Reyes, na naging kanyang matatag na kasangga sa bagong misyon na ito. Ang tanglaw ng ina ay naging isang mabilis na lumalaking pundasyon. Naglaan ang pondo ng tanglaw ng ina ng iba't ibang serbisyo, kanlungan shelter, ligtas na lugar para sa mga ina at kanilang mga anak na tumatakas sa abusong sitwasyon. Ang mga shelter na ito ay idinisenyo upang magbigay ng kapayapaan at seguridad na may mga hardin, mga lugar, laruan para sa mga bata at mga silid, paralan para sa pag-aaral, konsultasyon sa psikolohiya at psychological counseling, mga profesional na tagapayo ang nagbibigay ng suporta upang matulungan ang mga biktima ng makayanan ang trauma. Muling itayo ang kanilang kumpiyansa at magkaroon ng malusog na mekanismo sa pagharap sa mga problema. Madalas, si Dalisay mismo ay nakikipag-usap sa mga kababaihan, nagbabahagi ng kanyang sariling karanasan at nagbibigay ng pag-asa. Pagsasanay sa trabaho vocational training, aalok ang tanglaw ng ina ng iba't ibang kurso sa pagsasanay sa trabaho, mula sa paggawa ng palayok na personal na itinuturo ni Dalisay hanggang sa pagluluto, pagtahi, at digital literacy. Ang layunin ay bigyan ng mga kababaihan ng kakayahan upang maging malaya sa pinansyal at makapagtatag ng sariling negosyo. Suporta sa legal support, nagbibigay ng libreng tulong legal ang mga abogado na voluntaryo tulad ni Ati Reyes upang matulungan ang mga biktima na magsamba ng kaso laban sa kanilang mga umaabuso at maipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Ang ni Dalisay sa Talaan ay hindi na lamang isang pagawaan. Ito ay naging isang buhay na sentro ng komunidad, isang patunay sa kanyang transformasyon. Tuwing Sabado,
Bubuksan niya ang kanyang pintuan para sa mga kababaihan mula sa kalapit na mga bayan at maging sa mga lumayo mula sa Maynila upang magturo ng sining ng paggawa ng palayok. Dito, ang lupa ay hinuhubog, hindi lamang upang gumawa ng mga obra, kundi upang hugis din ng mga buhay. Sa bawat ikot ng gulong ng balayok, sa bawat paghaplos ng luwag, ibinabahagi ni Dalisa ang kanyang kwento, hindi upang pagbuhusan ng awa, kundi upang magbigay ng inspirasyon. Tulad ng luwad na ito, paliwanag niya habang itinuturo ang kanyang mga aatal, kahit ilang beses tayong masira, makakabuo tayo ulit. Mas malakas, mas maganda. Ang kanyang mga palayok, na dati ay naglalarawan ng Talaan Falls at mga sirena, ngayon ay madalas na nagtatampok ng mga imahe ng mga ina na may hawak na liwanag, mga simbolo ng asa at kalayaan. Ang mga obrang ito ay ibinibenta at ang kita ay diretso sa pondo ng tanglaw ng ina na nagpapalawak ng kanyang misyon sa bawat isa na nabibili. Isang hapon, habang nagbabasa si Dalisay ng isang libro sa kanyang hardin, may abot sa kanya ng isang sobre. Walang pangalan ang nagpadala at ang sulat. Kamay ay pamilyar, ngunit matagal nang hindi nakita, ang kanyang puso ay kumalabog ng bahagya. Isang bahagyang paalala ng nakaraan, ngunit wala na ang dating kirot. Binuksan niya ito ng dahan, mula kay Javier. Sa loob ng ilang sandali, tinitigan niya ang sulat. Hindi siya nagalit, hindi rin siya nasaktan. Mayroon lamang siyang kakaibang damdamin ng pag-unawa. Ikinuwento ni Javier ang kanyang paghihirap sa loob ng kulungan, ang kanyang mga gabing puno ng pagsisisi, at ang kanyang pagkakilala sa sarili niyang mga kasalanan. Inilarawan niya kung paano siya nilamon ng kasakiman at takot, at kung paano niya sinira ang buhay na minsan niyang pinangako na poprotektahan. Sinabi niya na araw niyang pinagsisisihan ng kanyang ginawa, at ang tanging hiling niya ay patawarin siya ni Dalisay, hindi para siya mapalaya, kundi para makahana ng kapayapaan sa kanyang sarili. Dalisay, wala akong karapatan na humingi ng iyong pagpapatawad, isinulat ni Javier. Ang kanyang sulat, kamay, ay bahagyang nanginginig sa ilang bahagi. Ngunit ang bigat ng aking kasalanan ay halos sumisira sa akin. Umaasa ako na sa isang araw, makahanap ka ng kapayapaan sa iyong puso upang mapatawad ako, hindi para sa akin, kundi para sa iyo at para sa ating anak, Liwanag. Ang pagbanggit sa pangalan ni Liwanag ay nagdulot ng isang kakaibang init sa puso ni Dalisay. Isang halo ng lungkot at pag-asa. Binasa ni Dalisay ang sulat ng paulit-ulit. Ang bawat salita ay tila bumubulong sa hangin. Naramdaman niya ang sakit na dinarana si Javier, ang kanyang pagsisisi. Ngunit wala na ang dating galit, wala na ang dating puot. Ang kanyang puso ay puno ng ibang bagay pagkahabag, hindi sa kanyang mga kasalanan, kundi sa isang taong minsan niyang minahal na naligaw ng landas. Naintindihan niya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulog ang kalimutan. Ang nangyari, una, ang pagtataksil ay tanggap. Ito ay nangangahulugang palayain ng kanyang sarili mula sa bigat ng nakaraan, mula sa kadena ng puot na matagal nang bumihag sa kanya. Ang pagpapatawad na ito ay hindi para kay Javier. Ito ay para sa kanyang sariling kalayaan, para sa kanyang sariling liwanag. Sa paglubog ng araw, nagpunta si Dalisay sa Talaan Falls, ang lugar na halos naging libingan niya, at ngayon ay kanlungan ng kanyang kapayapaan. Ang ginto at kahel na kulay ng kalangitan ay sumasalamin sa umaagos na tubig. Lumilikha ng isang tanawin ng pabihilang kagandahan. Hawak niya sa kanyang kamay ang sulat ni Javier. Sa tabi ng ilog, kung saan siya ay natagpuan ng mga agta, naglatag siya ng ilang dahon ng sampag-ita sa batuhan. Isinindi niya ang sulat. Ang maliliit na apoy ay dahang lumalamon sa mga salita, sa mga alaala. Tinitigan niya ang bawat pagkalat ng apoy, ang bawat pagkalat ng usok, na tila nagdadala ng lahat ng bigat, lahat ng sakit, at lahat ng puot na minsan niyang naramdaman.
Ang abo ay dahang naglaho sa hangin. Pagkatapos, kinuha niya ang natitirang abo at marahang iniulog sa agos ng Talaan Falls. Ang maliliit na piraso ng abo ay sumama sa tubig dahang lumayo. Sinisimbolo ang pagpapalaya ng kanyang sarili mula sa lahat ng nakaraang pighati. Isang malalim na hining na ang pinakawalan niya at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi, isang ngiti ng kapayapaan, ng kalayaan, ang isang kaluluwang ganap ng nakalaya. Wala na ang dating dalisay na puno ng takot at bighati. Ang dalisay na nakatayo ngayon sa harap ng Talaan Falls ay isang babaeng buo, malakas, at ganap na nagpapatawad. Ngayon, pagkalipas ng ilang taon pa, si Dalisay, kasama ang kanyang anak na si Liwanag, ay naninirahan sa isang buhay na puno ng pag-asa at layunin. Si Liwanag ay lumaki na sa isang magandang at matalinong babae. Ang kanyang presensya ay patuloy na nagbibigay liwanag sa buhay ni Dalisay. Hindi na siya isang biktima, kundi isang madirigma na nagtagumpay sa kanyang sariling mga laban. At ngayon ay nagiging inspirasyon para sa marami. Ang kanyang tanglaw ng ina ay lumago na nagkaroon ng impluwensya sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. At ang kanyang ay naging isang sikat na sentro para sa sining at pagpapagaling. Ang huling tagpo ay naganap sa Bukang, Liwayway, sa isang malinis at tahimik na baybayin malapit sa Talaan, kung saan ang araw ay dahang sumisikat mula sa abot tanaw. Ang ginto at kahel na sinag ng araw ay dahang humahalik sa mukha ni Dalisay at Liwanag. Naglalakad sila sa buhangin, ang kanilang mga paa ay marahang nilalamon ng banayad na alon ng dagat. Hawak ni Liwanag ang kamay ng kanyang ina at ang kanilang mga silweta ay nakatayo, ang matatag sa gitna ng papalapit na araw. Tumingin si Dalisay sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Ang bawat pahid ng sinag ng araw sa mukha ni Liwanag ay tila nagpapahiwatig ng isang mas maliwanag na bukas. Si Dalisay ay ngumiti, isang ngiti na puno ng kapayapaan, ng pag-asa, at ng pag-unawa. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay sa walang hanggang lakas ng isang ina, ang hindi matitinag na katatagan ng isang Pilipinang babae. Ang kanyang katarungan ay hindi natagpuan sa bulag na paghihiganti, kundi sa pagbabago ng kanyang sakit sa isang kapangyarihan upang itayo ang iba, upang magbigay ng liwanag sa mga nasa dilim. Ang sinan ng liwanag ay magpapatuloy, nagagabayan sila, isang simbolo ng pag-asa at ng isang hinaharap na puno ng pagmamahalan, katatadan, at katarungan. Ito ang kanyang pamana, hindi lamang ang mga lupain at sining ng paggawa ng palayok, kundi ang isang kwento ng pambihirang kalayaan at ang walang hanggang pag-ibig ng isang ina